maraming nagulat kasi mayroon pong apila yung Makati Medical Center kung sino po yung maaaring makapag-donate ng dugo, kinukulang sa dugo. Sa inyo po mga member hospitals, may ganito ho bang kahalintulad din na insidente ngayon, Doc? Well, actually, depende po kung saan nila gagamitin yung dugo, no? Kasi, siyempre, ever since naayos po yung sa blood banking natin at saka ng Red Cross, pinagbabawal na po halos yung mga nagbebenta talaga ng dugo, no? So, normally, naghahanap tayo talaga ng mga donors. Donors mula sa mga kamag-anak, sa mga tao. Hindi po yung nagbebenta ng dugo ngayon. Opo. Okay, pero wala naman pong reported sa inyo po mga member hospital na may kakulangan ng dugo at kinakailangan manawagan din sa ating mga kababayan para makapag-donate? So far, wala naman po kaming narinig na ganyan na maraming nangangailangan ng dugo. I'm not sure lang kung bakit doon sa particular na hospital o sa Makati Med ba? Yes, Kung bakit nangangailangan sila. Baka may isang pasyente na talaga o ilang pasyente na talagang kinakailangan. Pero Dok, tama yung sinabi nyo kanina, no? Usually talaga, parang naging centralized. Usually talaga nasa Philippine Red Cross pumupunta. Yes po. Sila po ang usual na pinagdodonate ng dugo. Ngayon, pagka sa mga ospital na po, halimbawa, ang kamag-anak niyo operahan at na nangangailangan na naghahanda na kailangan maghanda ng dugo, ang ginagawa po natin ay tinatawagan yung mga kamag-anak. Kasi ganun po, hindi mag-emergency, no? May nakahanda na talagang dugo kung talagang malamang ay kakailanganin niya. Nasa ganun po, hindi dumarating diyan sa pagkakataon na tayo nananawagan laging ganyan, no? Dapat po nakahanda kung talagang regular po yung operasyon. Dok, sa inyo mga member hospital ba, may mga pupunta rin para mag-donate ng dugo or dinidirekta na rin nila sa Red Cross? At depende po yun sa hospital. Meron pong hospital na ina-allow na mag-extract at kumuha ng mga blood donation, po. Hindi lahat pong hospital pwede kayong extractan, So meron lang pong allowed na hospital na pwede silang mag-extract o kumuha ng dugo at mag-imbak ng dugo, ang talaga pong ay sa Philippine National Red Cross. At syempre, Dok, alam mo tama yung sinabi niyo rin, Dok, kanina para maiwasan yung negosyo na yung pagbibenta ng dugo. Talaga pong pinagbabawal yan. Unang-una, hindi po naman dapat maging profesyon yung talaga nabubuhay kayo sa pagdodonate ng dugo. Hindi po ganun dapat yan. As much as possible po, yung pong ayos ng katawan na talaga namang malalakas at pwede po silang mag-donate. Nakakaalwan pa nga po yun, nakakatulong pa sa kalusugan ng mga nagdodonate. Dok, kumusta ang inyong mga ospital sa panahon na ito, Dok? So far, maayos naman po. Siyempre, medyo tumataas ng konti siguro yung mga trangkaso. And then, of course, binabantayan natin kung dahil minsan nagbabahaan na naman, nagwa-watch out din po tayo. Baka tumaas na naman ang dengue, tumaas din po ang leptospirosis. Yun po. Kumusta po ang relasyon po ninyo sa PhilHealth? So far, nagkakasundo naman po kami at maayos naman po ang pagbabayad nila ng mga current accounts, mabilis na at medyo natutuwa naman po ang ating mga ospital at mabilis na ang pag-aayos nila. Basta maayos po yung pagsasubmit nila ng kanilang mga claims. As of this moment, wala naman po mga ospital na may mga panawagang sa ibang ospital na lang dalhin dahil sarado kami or kaya ay sobra-sobra na yung aming mga pasyente. Walang overflowing of patients. Parang wala naman po kami ngayong na nag-overflow. Minsan lang po siguro ang marami talagang pasyente, siyempre yung mga government facilities. Sa private hospitals, so far, wala naman po kaming narinig na talaga nananawagan sila dahil kulang na ang kanilang mga kama. Doc,